Amen, amen. Magandang gabi. To him hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Another song Amen. just over in the glory land. Amen. Amen. There's home prepared for us in heaven. Amen. I have home prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land, I join the happy angel band. Just over in the glory land, just over in the glory land, there with the mighty hosts I stand. Just over in the glory land, I am on my way to those mansions fair. Just over in the glory land, there to sing God's praise and His glory share. Just over in the glory land, just over in the glory land, I join the happy angel band. Just over in the glory land, amen. Just over in the glory land, there with the mighty hosts I stand.
just over in the glory land. What a joyful thought that my Lord I see, Come on, just sing on. over in the glory land. And with kindred saved there forever be, just over in the glory land. Just over in the glory land, I join the happy angel band. Just over in the glory land, just over in the glory land, there with the mighty host I stand. Just over in the glory land. Amen. Ang Amen. sarap umawit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay dakila. Amen. Amazing grace. Amen. Amazing grace, how sweet the Come on. sound Sing it that from the heart. saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Oh, the lyrics of the third verse now. Come on. From many days. Sing on, ladies. Amen. Since, amen. I have all the men on the last verse now. When we've been there 10,000 years, Come on. bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Always the same ang ating Panginoon, hindi nagbabago. Nagbabago man ang mundo, pero ang Diyos kailanman hindi po nagbago. Amen. Amen. Kaya napakasarap umawit sapagkat alam natin ang Diyos natin tunay at nangako na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. First verse now. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, when I call, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. That's true. Always the same. Always the Oh, same. praise His name. His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. In
His love, I'm secure, we shall never part. In His word, I will trust Amen. and give Him all my heart. In the dark of the night, when my heart would fear, lovingly, tenderly, my Savior is near. Always the same. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes, is always the same. Always together, His love is forever. Jesus never changes, Always the same. is always Chorus. the same. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes, He's always the same. Always together, His love is forever. Jesus never changes, He's always the same. Jesus never changes, He's always the same. Amen. Praise the Lord. Atin pong tawagin ng ating mahal na pastor to lead us in opening prayer. Amen. Maraming Diyos, salamat po ng maraming marami. Meron kaming Diyos na hindi nagbabago. Maaasahan namin, mapagtitiwalaan, masasandalan. Pwede naming laging hintayin. Pwede naming laging kaming makatiyak. Dahil sa inyo po ay walang kahit anino ng pagbabago. Ang iyong pagiging matuwid, pagiging matapat, pagiging makapangyarihan, pagiging matalino sa lahat ng bagay, nakakaalam ng lahat ng bagay, ang iyong pangunawa, ang iyong pagpapatawad, ang iyong kagandahang loob, ang iyong pagpapahinuhod, lahat ng ito ay katangian mo na walang anino ng pagbabago. Kaya salamat po. Merong ikaw, dahil kung puro kami na puno ng pagbabago, kami ay mga taong unpredictable. Kami ay mga unreliable. Kami po ay mga not trustworthy na mga tao. Natututo na lamang po kami na lumakad sa tama, maging matibay dahil ng inyong pangunguna, dahil ng inyong awa na bago tuwing umaga, pag-akay mo at pangunguna sa amin, kaya kami ngayon ay naririto dahil ng iyong mayamang biyaya. Salamat po sa inyo. Kami naman po ay narito ngayong gabi, nagpapasalamat kami na tinipon mo, maging buong buo na makita mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming pagkatao, ay alay namin sa pagsamba na wala kaming hinahangad, kundi lugurin ka, papurihan ka, malaman ang iyong kalooban para aming sundin, at ikaw aming paglingkuran habang kami nabubuhay, habang naghihintay sa iyong pagbabalik na kami iyong kunin, bihisan ng bagong katawan, at isama mo na sa walang hanggang tahanan. Sa ngayon po, inaalala namin, dinadalangin sa inyo ang aming bayan, tulungan niyo po ang aming mga leaders ng aming bansa. Mabigat po ang mga kapasyahan. There are times na mahirap makita alin ang tamang hakbang agad. Pero tulungan niyo po ang aming Pangulo na hindi siya masway ng mga maling opinyon o maling dikta ng sinuman. Dalangin namin, pangunahan mo po ang aming Pangulong Marcos. Lahat po ng mga nasa kinauukulang
pamumuno ngayon ay tulungan nyo ang aming mga leaders. At kailangan namin ng mapayapa, malaya, maunlad, malinis na bayan, makadiyos na pamayanan. Gamitin mo po ang mga pastors, mga churches, bilang mga asin at ilaw, at kung maaari sa aming panahon, maranasan pa ng bansang Pilipinas ang talagang makadiyos na pamayanan. Maaring hindi pa po ito nangyari sa amin, pero nawa kung hindi pa ito nangyari, ay mangyari. Kung ito man po'y nangyari na, ay maulit at magpatuloy pa. Kaya lumalapit kami sa inyo, O Diyos. Maging mga kapatid naming may karamdaman na hindi na po namin maisa-isa. Pero pagalingin mo po sila, bigyan mo po sila ng mayamang biyaya ng iyong himala ng kagalingan. Kung kinakailangan ng himala, kung hindi naman, ituro nyo po sa mga taong binigyan mo na ng kakayanan para sila'y matulungan. At gayon din naman po, mga nagsisikap magpaunlad ng kanilang kabuhayan, makalaya sa pagkakautang. At makapagkaloob pa sila ng malaya, ay pagkaloob nyo po ang pagpapalang marapat. Ang mga may kabigatan sa kanilang kalooban, bigyan nyo ng sapat na lakas para kanilang hindi lang mapasan, kundi kanilang malampasan at mapagtagumpayan. Manatili ang Christ-likeness. Ang mga hinuhubog mo na lumalago, nasa paglago bilang mga leaders, huwag mahadlangan at sila'y makapagpatuloy. Ang mga bagong mananampalataya, patuloy na tumibay, magsilago. Ang mga mahal namin sa buhay na hindi paligtas, iligtas mo po. Ang mga kababayan namin na hindi paligtas, makaabot din sa pananampalataya. Gamitin niyo po mga simbahan dito sa Muntinlupa para kami magtulong-tulong, akayin, anihin ang mga taong ito at ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Tulungan niyo po kami, bigyan mo kami ng karunungan, paano namin madadala ng mas mabilis ang mas marami sa iyong paanan. Tulungan niyo po kami na walang mananaig na pansariling kapakanan, pansariling ambisyon o pansariling agenda o pangarap. Dalisayin mo po kami para maging pure ang aming heart at ikaw lamang ang mapapurihan namin at gawin lamang namin kung anong tama sa iyong paningin. Maraming salamat po sa biyaya mo. Inaalala namin ang mga kapatid naming wala dito ngayong gabi. Ingatan mo rin po sila. Maaring nasa ibang gawain pa sila. Maaring nasa pangibang bayan o pangibang bansa. Ingatan po sila, Panginoon. Makasama namin mga nanonood, nakakasama namin online. I-bless mo rin po kahit hindi sila nakarating. Nawa magkasama-sama kami dito sa bahay panambahan. Pagpalain niyo po ang aming mga ngaral sa gabing ito. Ang mga missionaries namin, Lord, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pakaingatan po at ang mga simbahan, mga kapastoran, ang darating na mahal ka ng Diyos, Batangas, mahal ka ng Diyos, dinadalangin namin sa inyo, ito'y pagpalain niyo. Maasa kami ng maraming pag-aani. Salamat sa mga tugon mo na mga maglilingkod sa lugar na iyon. Bless you po ang bawat isa sa amin na nangaririto na naglilingkod, gumaganap ng kanya-kanyang gampanin. Salamat po. Ang aming kapatid ay nakasama namin muli, Sister Susan. Bless niyo po ang kanyang buhay. Bawat isa sa amin na naririto. Salamat sa mga pastors and members na naririto ngayong gabi. Muli po, binabalik namin siyang papurit pasalamat, Lord, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen, Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay masaya na naririto. Pribilehyo. Sa ibang bansa, wala nito. Walang ganito. Hindi sila malayang magtipon, hindi malayang bumigkas ng pangalang Hesus. Yung iba ay natatakot, nagtatago. Samantalang tayo'y lantaran at mga nakabihis pa pagka pupunta ng panambahan. Kaya maraming salamat sa Panginoon na binigyan ng pagpapalang ating bayan para maging malaya sa ganitong pagtitipon-tipon at panambahan. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos, Judges 6:1-20. Narito ang ating mga kapatid para tayo'y pangunahan. Basahin natin ng malakas at panatag. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Basahin po natin po ang salita ng Diyos sa Book of Judges, chapter 6, verse 1-20. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 20. Verse 1. At ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon
At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. At ang kamay ng Madyan ay nanaig laban sa Israel. At dahil sa Madyan ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok, at ng mga yungib, at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari, noong ang Israel ay nakapaghasik na nagsiahon ang mga Madyanita at ang mga Amalesita at ang mga anak sa silanganan. Sila'y nagsiahon laban sa kanila. At sila'y humantong laban sa kanila, at kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza. At wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa o baka man o asno man. Sapagkat sila'y nagsiahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda, at sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan. Sila at ang kanilang mga kamelyo ng walang bilang, at kanilang pinasok ang lupain upang gibain. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madyan, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madian, Ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel, at kaniyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto, at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. at pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo, at aking pinalaya sila sa harap ninyo, at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amoreo na siyang lupaing inyong tinatahanan, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Opra, na kay Joas na Abiresita, at ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madyanita. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo inaahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayoy hiniwalayan kami ng Panginoon at binigay kami sa kamay ng Madyan. At tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, Yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madyan. Hindi ba kita sinugo? At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sangbahayan ng aking ama. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Walang pagsalang ako'y sa iyo, at iyong sasaktan ng mga Madyanita na parang isang lalaki. At sinabi niya sa kanya, Kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Isinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y parito sa iyo, at ilabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo. At kanyang sinabi, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. At si Gideon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak ng kambing at ng isang epa ng harina at ng mga munting tinapay na walang lebadura. Inilagay ang karne sa isang buslo at kaniyang inilagay ang sabaw sa isang palyok at inilabas sa kanya sa ilalim ng ensina at inihain. Sabay-sabay po tayong lahat. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, Kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang libadura at ipatong mo sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw
at kanyang ginawang gayon. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat. Hello, son. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. And said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fire darts around you, when the space all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the vile by far. But when suffering comes along and we still sing His song, that is when we bless our Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fire darts around you, and despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fire darts around you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. 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 Iba talaga ang boses pagka lagi ang kain sushi. Galing kasing Japan galing Japan. Amen. Salamat na-miss natin yung mga kapatid natin na umaawit, tumutugtog para sa Panginoon, naglilingkod ng may katapatan.
Maganda ho yung narito tayo, habit na natin, yung gawin natin, yung tama. Tama na narito tayo sa bahay-sambahan tama? Amen? Meron dito sa Bible, yung Philippians 4:8, sabi doon, whatsoever things, yan, nakalagay, whatsoever things are, Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So binibigyan tayo ng instruction, ng salita ng Diyos, ano yung lagi nating pwede nating gamitin yung isipan natin, ibigay natin yung ating pag-iisip sa mga ganitong bagay. Make it a habit. Kaya pag may naiisip tayo na salungat sa talatang ito, hindi siya totoo, hindi siya tapat, hindi siya matuwid, hindi siya malinis, hindi makadiyos, hindi siya kaibig-ibig, hindi siya magandang mapakinggan ng iba o magandang maging report, hindi siya magandang patotoo. Kung wala ditong virtue or character na makukuha, kung wala ritong kapurihan, wag niyong isipin yon. Pero kung naroon itong Philippians 4:8, sabi niya, make it a habit. Ito ang inyong isipin. Tuloy-tuloy, dito yung ilagay yung isip niya. Okay po, so salamat sa Panginoon at ang salita ng Diyos ay napakahalaga at sa ating gabi itong dahilan bakit tayo naririto. Yung presensya ng Diyos, kalooban ng Diyos at kanyang ibig ipagawa sa atin. Okay? So ang atin pong mangangaral ngayong gabi, bigyan natin ng time para mabigay niya ng malaya ang mensahe ng salita ng Diyos. Ano po? Siya ang ating missionary na pinakabago sa Samar. Ilang buwan pa lang. Kaya welcomein po natin. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Narito po ang ating missionary pastor, Pastor Crispin Abalos. Pastor, preach on. Gandang gabi sa inyong lahat. Masaya ba tayo nandito sa bahay-sambahan? Amen. Ito ang tama. Kailangan masaya tayo. Kahit saan tayo mapunta na nagiging masaya, kailangan kung dito tayo sa simbahan, mas pinakamasaya na ating maipakikita sa ating Panginoon. Okay. Di na ako magpapakilala kasi kilala na ako ninyo eh. Kaya papasalamat ako, Pastor, sa pribilehiyo na binigyan mo ng pagkakataon na makapagpangaral ng salita ng Diyos. Bagamat ay nawala ako ng ilang buwan. Noong February 16, kung hindi ako nagkakamali, ako umalis dito at napunta sa mission. Ilang buwan, napunta din ang ating mga kapatid doon sa Samar na nagkaroon ng medical mission. So ngayong gabi, hindi na ako maghahaba ng istorya, mahirapan kayo tumayo. Babasa muna tayo ng salita ng Diyos para makaupo at ikuwento ko ang mga nangyayari sa ating mission doon. Ang ating mensahe ngayong gabi nasa Book of Matthew chapter 5, verse 41 and verse 44. So, verse 41 to 44. Babasahin muna natin bago tayo makaupo. Salitan tayo magbasa at sa huling talata tayo po ay sabay-sabay bumasa nito. Ako ang babasa sa 41. Ang sabi dito, at sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. 42. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Sabay-sabay po tayo. Datapwat, nasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway
at ninyo sa inyong tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa pribilehiyo na iyong ibinigay sa akin ngayong gabi. Salamat sa natapos na araw na sinamahan mo po kami, ang iyong mga anak. Salamat sa gabing ito, dinala mo po kami dito upang manambahan at magpasalamat sa inyo. Salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din sa kalusugan na aming nararanasan sa lahat ng oras. Salamat sa ikaw laging kasama namin. Lord God, ngayong gabi na ito, ang dalangin namin na ikaw po patuloy maging kasama namin sa aming pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang manguna at ikaw po ang magpaunawa sa amin. Ikaw po ang magbigay ng makalangit na kaalaman upang aming matutunan at aming maipamuhay ang gusto mong maipamuhay namin. Salamat o Diyos ngayong gabi na ito. Salamat sa pribilehiyo. Salamat sa lahat ng mga bagay na aming natanggap, lalo na't ang magandang kalusugan. Kami po ay dumadalangin at nagpapasalamat sa inyo, ang iyong pangunguna at pag-iingat sa amin ngayong gabi. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kayo po ay makaupo na. So, ang mensahe natin ngayong gabi, bago ako magkwento, ay ang uluhan nito ay going the extra mile. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. But bago ito, kwento ko muna yung ating mission doon sa Samar. So tayo po ngayon ay mayroon ng mga kapatiran na nananambahan din. Ang ating panambahan sa linggo ng umaga doon sa mismo sa lugar ng Paco, alas 8:30 at ang ating panambahan ay hanggang din sa alas 11 ng umaga. Ay ginagawa natin ito dahil sabi ko tayo po ay hindi hiwalay sa ating main church, ang ating church dito sa Christ. Kasi nga yung inaawit dito ay inaawit din namin doon. Pinagsisikapan namin, alamin, bagamat walang nagtuturo ng baga maayos kasi kami lahat ay kailangan turuan sa mga inaawit. Dahil alam namin ang aawitin dito, naalalaman namin dahil ako po ay member ng choir dito. Pag nagsisend si Ma'am Dina ng awitin, ay pumapasok doon sa messenger, ay alam ko na kung anong aawitin dito. So sabi ko, tayo po ay iisa lang doon sa Christ. Kasi po ang ating mission doon ay Christ Baptist Mission, Barangay Paco, Paranas, Western Samar. So, yun. Abang hapon, ang service doon alas 2 hanggang sa alas 5 ng hapon. So, ang prayer meeting naman ay Biyernes. Pagka Sabado, ako po ay nagtuturo sa mga ating itrain na maging mga kamanggagawa din. So, sa ngayon, hindi na ako na problema sa pagtuturo ng pag-preach ng linggo ng umaga, linggo ng hapon at Biyernes kasi mayroon na tayong mga training doon. Mayroon tayong lilima na mga medyo bata pa. Pero napagkakatiwalaan na maghatid ng mensahe. Sabi ko, huwag lang kayo lilihis sa Bible, basahin ninyo at iyon lang ang ating magiging gabayan. Huwag tayong magsasarili ng interpretasyon kasi mayroon sariling interpretasyon ang Biblia. Kaya iyon ang ating mga ginagawa doon. So, pagkahapon ng Sabado, tayo po ay may house-to-house Bible study at yung ating mga young people naman ang
nagtuturo sa mga kabataan na iniipon natin ng hapon. Kami naman, yung mga adult, ay nag-house to house kami doon sa lugar. Bagamat iba wala diyan, sa mga sakahan, yung mga nandyan, yung mga tambay, yun ang ating pinupuntahan. At ang medyo alas 5 na ng hapon, nag-uwian na, yun na, nakaka-pwisto na rin tayo sa soul winning. Hanggang gabi. Minsan nakakauwi kami mga 9 na ng gabi para makagpahinga. So yun ang ginagawa natin doon sa mission ng Samar. Bagamat mga ano doon ng mga tao, parehas din dito. Sabi ko wala namang pagkakaiba. Yung mga tao pag minsan di ka ini-entertain, minsan naman yung binibigay mong tracts pinupunit, at minsan naman yung mga ibang tao ay sumasara ng pinto. Ayaw makinig. Hindi naman tayo nagsasawa. Sige lang. Hayaan natin, may panahon din sila na makakakilala. Tulad din yan sa atin. Ako noon, ganun din ako ayaw ko talaga ng mga ganun paiba-iba ng katuruan kasi ang aking natutunan, iyon ang akin. So, sabi ko yan, hindi natin yan mga taong yan. Nagkaroon ng time na tayo'y nakakilala. Ganun din sila. Makakakilala din yan kung hindi tayo magsasawa sa mga gawain. So, punta tayo sa ating mensahe ngayong gabi, going on the extra mile. Jesus Christ po, pagkatapos niya mag-ikot sa lugar na kung saan dami ang mga tao nagsisisunod sa kanya, ay napunta sa bundok. At doon siya nagturo nang siya ay makaupo dahil sumunod ang kanyang mga apostoles. Doon po siya nagturo. Ang itinuro niya, itong sinabi dito na sabi dito ng verse 41, at sang sino mang pipili sa iyo na ikaw ay lumakad, pipilit sa inyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Ito po ay, ang usapin dito ay ang higit sa inyong inaakala na gagawin. Kasi po ito po ay ang istorya ni Jesus Christ dito, turo sa kanyang mga apostles, ay tungkol sa paglakad na kung kayo ay sabi ng Panginoon, may magsabi sa inyo na lumakad kayo ng 1 milya, ang sabi ng Panginoon dito, ang turo niya, hindi lang 1 milya ang iyong lakarin. Sumama na kayo ng higit o 2 milya pa, ang sabi diyan. So mga kapatid, kung atin titingnan dito sa mga istorya dito sa Bible, may mga tao din na atin makikitang mga ehemplo na ganito ang kanilang mga ginawa. Isa na dito na ating nabasa dito sa Book of Ruth, ang isang taong si Boaz. Tingnan natin ang kanyang sitwasyon, kung bakit tayo nakapagsabi na itong Boaz na ito ay nagkaroon din ng ganitong kaisipan na lumakad or i-extend ang kanyang higit na akala sa isang babaeng nakita niya na hindi kapariha sa kanilang lugar. Si Ruth po ay hindi taga diyan sa Bethlehem, kasi po si Ruth ay Moabita. Naging manugang ni Naomi, kilala natin yan kasi nabasa na natin yan. At itong babaeng ito, sumama, dahil nakawala na sila ng mga asawa at ang kanyang biyanan nawala din, at bumalik sila sa Bethlehem. Nang bumalik sila doon sa Bethlehem,
nakita natin dito sa istorya na sila po ay wala na rin yung pagkain. So, ang sinabi ni Ruth, suguin mo ako upang mamulot ng makakain. At ang kanyang biyanan naman ay binigyan siya ng pagkakataon na suguin. So, si Ruth ay pumunta sa bukid. Hindi niya alam at hindi niya kilala ang kanyang napuntahan. Ito pala si Boaz, kung ating titingnan, ang istorya niya, ay isang mayaman doon sa lugar ng Bethlehem. Mayaman sa lupain. At siya po ay napaka kilala doon sa lugar. Tingnan natin ang istorya dito. Book of Ruth. Itong Bible anuhin. Ang istorya dito po ay si Ruth po ay pumunta doon sa bukid. Sa verse 2, kung ating titingnan dito, siya po ay napunta doon at namulot ng mga uhay ng kanilang inaani. So, si Boaz galing sa Bethlehem at nakita niya si Ruth, nakakaiba ng kaniyang mga alipin. Kung ating titingnan dito, napansin niya ang isang babaeng, hindi man natin tawagin dito na parang pulubi, pero kakaiba siya dahil siya po ay namumulot sa likuran. Hindi siya nakikisabay sa mga alipin ni Boaz. So, nang makita ito ni Boaz, ay napansin ni Boaz. At nagtanong si Boaz dito kung sino yung babaeng ito. Ayon sa verse 5 ng chapter 2. At ang lingkod ng katiwala sa mga mag-aani ay sumagot at nagsabi siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Naomi na mula sa lupain ng Moab. At kaniyang sinabi, isinasamo ko sa iyo, mamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga mag-aani sa gitna ng mga bigkis. Mga kapatid, dito, kung ating titingnan si Boaz, hindi na dapat siya pumansin sa ganitong klaseng tao. Dapat ang taong mayaman at ang kanyang nakikita natin karamihan kasi itong mga mas mataas ang kalagayan ay hindi na yan pumapansin sa mga taong hindi na karapat-dapat pansinin. Iyon ang nakita ni kay Boaz. Kung ating titingnan ito, bihira ang tao na mayaman at bihira ang tao na marami ang pinagkakaabalahan sa buhay, mamamansin ng mga taong hindi na karapat-dapat pansinin. Bihira yun. Kaya kung ating titingnan, dito makikita natin na si Boaz po ay hindi siya taong mapagmataas. Mayroon siyang tinatawag na espiritu ng generosity. Mayroon siyang espiritu na hindi mapag-iwan sa mga taong kung tawagin niyong mga dukha ng mga tao. Hindi niyang pinabayaan, pinansin niya, binigyan niya ng atensyon. Iyan ang espiritu
ang generosity kung ating titingnan. Now, hindi lang yan. Kasi kung ibang mayaman, ay dapat hindi na inirerespeto. Ano, di ba? Hindi na niya inirerespeto. Binigyan pa niya ng tinatawag na respeto. Tinanong pa niya at hindi niyang pinagalitan kung bakit nandyan. Nakikisama na hindi man siya alipin dyan. Binigyan niya ng respeto. At kung ating didiretsuhin itong pagbasa, hindi lang respeto ang kanyang naibigay. Binigyan pa niya ng pabor. Ang sabi dito ni boss, sabi niya, sa verse 8, nang magkagayoy sinabi ni boss kay Ruth, di mo ba naririnig, anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas nandito, kundi manahan ka nitong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Tingnan mo mga kapatid, tingnan natin mga kapatid. Hindi lang niya pinansin, but binigyan pa ng pabor na makapamulot. At hindi lang yan, mga kapatid. Sinabi pa sa kanya na hindi lang maging kapiling kayo dyan, kundi ang sabi niya, kung ikaw ay gustong uminom ka rin, makiinom ka rin doon sa mga inigib na tubig ng aking mga alila. Iyon ang sinabi ni boss. So mga kapatid, ito po ang makikita natin na isang example ng tinatawag na extra, hindi lang ginawa ni boss ang kanyang sariling pag-iisip kapakanan na nasa kanya, kundi mas mayroon pang ibinigay niya na pabor sa mga taong hindi na karapat-dapat pansinin. Mga kapatid, tulad tayo nito ang kalagayan. Tayo po, ito pong itinuro ni Jesus Christ sa mga kanyang mga apostoles, ay kaparihas na kalagayan sa atin na hindi na tayo dapat pansinin. Hindi na tayo karapat-dapat pansinin. Dahil tayo po ay mga suwail sa Diyos. Tayo po ay malayo sa Panginoon. Ngunit, ang Panginoon, itinuro niya ito na hindi lang maging ganito tayo kung tayo po ay binigyan nagpagkakataon na makatulong, kung maaari, higitan pa natin ang ating pagtulong. Iyon ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, mayroon mga tao na minsan nakikita ko, mga tambay, hindi na karapat-dapat na pansinin. Minsan naaawa ako. Sa mga, minsan dito sa kalsada, nakakakita rin ako ng mga taong nakaupo, na mga madudungis na mga tao. Pero karamihan ng mga tao, dinadaanan lang yan. Hindi napapansin. Hindi binibigyan ng pagkakataon. Hindi binibigyan ng time na kausapin. Hindi binibigyan ng pabor kung ano ang maibibigay, maitutulong. Karamihan yan. Pero mga Kristiyano nga tinuruan ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin na gawin ang kanyang itinuro na kung tayo'y makakakita ng mga ganitong sitwasyon, bagamat hindi makapagsalita dahil sa kanilang sitwasyon at kalagayan, dapat tayo na mga anak ng Panginoon makapansin ng mga ganun mga tao. Ang Panginoon, kay kung tayo may tulad ng mga taong dumadaan lang sa mga taong nakikita ng mga mahihirap ng kalagayan, kung ang Panginoon ganito ang naging ugali, lahat tayo ay nasa basurahan. Pero ang Panginoon, ginagawa niya para sa atin upang tayo ay maibalik sa kalagayan na maganda.
Oho. Ginawa ng Diyos ang gawain na bagamat hindi tayo kapansin-pansin, binigyan tayo ng time ng Diyos upang tayo'y maabot at makausap ng kanyang mga salita. Binigyan tayo ng atensyon ng Diyos. Binigyan tayo ng pabor ng Diyos. Binigyan tayo ng respeto ng Diyos. Na dapat tayo itapon na, pero ang Diyos nagkaroon ng respeto upang tayo ay hindi lahat mapahamak, ay hindi gusto ng Panginoon na ang lahat mapahamak, kundi ang lahat na ay masipagsisi. Iyan ang sinasabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Kaya mga kapatid, huwag natin mapabayaan, nawa, ang ating mga kapatid na makikita natin na ang kalagayan ay hindi na makapagsalita sa atin kung ano ang kanilang gagawin. Tayo po ay may advance na kaisipan dahil mga tinuruan na tayo ni Kristo kung ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano sa mga taong walang kaalam-alam sa kanilang mapupuntahan. Maraming mga tao nakikita ko na ang kalagayan ay nasa miserable na kalagayan dito sa lupa, magiging miserable pa kung walang mga tao na papansin na kung sila mamatay ay madiretso sa impyerno. Mga kapatid, huwag natin hayaan na sila mapunta ng impyerno. Naghirap dito sa lupa, maghihirap pa doon sa impyerno. Dahil tayo ay nakakaalam. Dapat tayong mga Kristiyano na mga nakakaalam kung papaano sila matuturuan, mabibigyan ng atensyon, mabibigyan ng pabor, mabibigyan ng respeto, mabibigyan ng tinatawag na honor. Tayo ang mga nakakaalam, dapat nating gawin ang ating magagawa. Huwag nating daanan lang sila. Kasi po, doon sa amin ganito rin ang kalagayan. Sa mission, ganun din ang kalagayan. Nakakakita ko ng mga tao ng ganyan. At kami naman po ay lumalapit, tinutulungan kung ano ang mga gawain nila. Dahil yan ang aming pagkakataon na kami po sa kanila makakapag-witness na sa mga gawain sila, kami po ay nakikigawa na rin doon para lang maibigay natin ang mga naituro sa atin ng ating Panginoon. Kasi po naniniwala ako na itong itinuro ni Jesus Christ dito sa mga apostolis na ito ay hindi lang ito para sa kanila. Para din sa atin ito na mga nakakabasa ng salita ng Diyos. Na kailangan din natin gawin, mga kapatid. Ano man ang kalagayan natin, pansinin natin ang mga taong wala ng mukha na sila po ay makipagsalitaan sa atin. Ito po ang ating makikita. Ang tinatawag na espiritu ng generosity na nakita kay Boaz. Isa ito na nakita at itinuro ni Jesus Christ. Now, hindi lang ito, mga kapatid, mayroon pang isa ang tinatawag na extra spirit of obedience. Ang tinatawag na espiritu naman ng pagkamasunurin ay makikita natin doon kay Abraham. Sa Book of Genesis chapter 22, doon ang istorya ng taong may espiritu ng pagkamasunurin. Itinuro din yan ng ating Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi lang noon hanggang ito ngayon itinuturo dahil ang salita na i-preserve para sa atin ay para ito sa lahat ng mga tao. Hindi ito para lang sa mga nauna. Tayong lahat kinakailangan matuto sa mga salitang ito. So dito sa spirit of obedience, in Book of Genesis chapter 22, makikita natin ang tinatawag na
sobrang paging submitted ni Abraham. Paging submitted. May mga Kristiyano na submitted kung nandoon sa simbahan, pero kung nasa labas, ay hindi na rin nagiging submitted. Minsan, nakakakita din ako ng mga mananampalataya sa lugar ng probinsya ng Samar, ganito rin ang sitwasyon. Submitted pag nandun sa simbahan, pero pagdating doon sa labas, doon sa pamilya, ay hindi na rin nagiging submitted. Na kung ano ang ating natutunan, mga kapatid, dito sa mga salitang ito, ay dapat hindi lang sa simbahan natin na ipamumuhay. Lalo na't yung mga bata, mga medyo young people. Nagiging experience ko rin ito. Nakikita ko rin ito. Kasi po, doon sa amin, ganito rin ang sitwasyon namin. Kami po ay nag-iikot din upang malaman ang mga gawain kung saan namin i-implement. So may mga batang ganun ang mga sitwasyon. Sabi ko, wag naman doon lang tayo sa simbahan maging mga submitted tayo sa Panginoon. Pagdating dito sa ating mga sariling pamilya, dapat submitted din lahat. Sa mga magulang maging submitted. Kaya paano tayo magiging submitted sa Panginoon na hindi natin nakikita na samantala sa mga nakikita nating mga magulang ay hindi tayo submitted? Paano natin yan magiging tama ang ating pag-uugali sa pagiging Kristiyano kung doon lang tayo nagiging maganda ang ugali sa simbahan? Mga kapatid, iyon ang pinakamahirap na kailangan natin gawin. Ang tinatawag na extra. Kung ano ka maganda dito, higitan pa kung nandoon tayo sa labas. Opo. Kung anong kagandahan loob natin dito sa church, tayo ay palangiti dito, tayo ay maganda ang pakikitungo dito. Pagdating sa labas, ganun pa rin tayo. Opo. Kasi po ito ang itinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Ako po sinasabi ko ito sa mga kapatiran dahil alam ko na ang mga kapatid ay hindi magtatampo. Dahil ang salitang ito ay hindi lang para sa kanila, para ito sa ating lahat. Alam ko na itong mga salitang ito, kaya minsan din naman tayo perpekto, nagkakamali din tayo, ito po ay laging paalaala sa atin na dapat ganito ang Kristiyano pagdating sa tinatawag na paging submitted, paging masunurin. Now, hindi lang yan. Mayroon din tinatawag na sakripisyo. Dito kay Abraham, kung ating babasahin itong Book of Genesis chapter 22, mahabang istorya dito, ang sakripisyo. Hindi lang si Abraham nagsakripisyo dito ng lakad, mga kapatid. Hindi lang siya nagsakripisyo ng lakad. Ito po ay extension ng kanyang kaisipan na bagamat ang panambahan pwede gawin dito sa malapit, kung ating titingnan dito, hindi lang siya nagsakripisyo ng ilang milya dyan na linakad. Mas malayo. Hindi nga tulad ngayon. Ngayon, may mga sasakyan na tayo. Mahirap noon na kalagayan. Ang tinatawag nga extra, mga kapatid, nandyan din ang sakripisyo. Walang extra nga effort kung wala din ang sakripisyo.
Oho, totoo yan. Kasi kung ikaw ay nagtatrabaho, ang tinatawag na extra, itong mga overtime, that is extra siguro yan, di ba? Kayong mga alam nitong mga nagtatrabaho, extra yun. Alam kong bagamat kayo pagod na, nagdadagdag din kayo ng pagpapagod upang maabot ang tinatawag na extra efforts, extra income. Ganon din iyan, mga kapatid. Ang tinatawag na spirit of obedience, andyan ang sakripisyo. Nandyan ang sakripisyo. Hindi lang ang sakripisyo nandyan din ang pagtitiis. Ang patience, mga kabugtuan, endurance, nandyan din. Kasi po, hindi na natin tapupuntahan itong Genesis kasi napakahabang istorya ito. Ang istorya ang ating susundin na si Abraham po, bagamat napakalayo ang itinuro sa kanyang dapat manambahan o maghandog, hindi siya tumigil na hindi nakarating. Talagang tiniis niya, nagkaroon siya ng efforts na maabot talaga niya, abutin ang lugar na itinuro ng Panginoon sa kanya. Nandyan ang katapatan ng espiritu ng pagkamasunurin. Mga kapatid, ang tinatawag na katapatan ay hindi lang nag-istorya ito ng katapatan sa pamilya. Lahat ng mga bagay na kinakailangan ng isang Kristiyano ang tinatawag na katapatan. Dahil itinuro ito ng ating Panginoon na kailangan ang Kristiyano maging tapat. Kailangan ang Kristiyano maging tapat. Nandyan din ang tinatawag na giving. Ang espiritu ng obedience, andyan ang giving, mga kapatid. Hindi nawawala iyon. Kasi po, ayon sa ating sinabi kaninang Book of Genesis chapter 22, hindi lang sakripisyo ang nandoon na ating makikita, sakripisyo na paglakad, mayroon din ng giving doon. Opo, itinuro din. Kasi po, makita natin na ang hiningi na handog dito ay ang kanyang pinakamamahal. Dami ng mga ihahandog, mga kapatid. Dami ang dapat maihandog. Si Abraham, naniniwala ako na mayaman sa ginto. Naniniwala ako na si Abraham mayaman sa lahat ng mga bagay, mga hayop. Ngunit, ang hiningi ng Diyos ay hindi hayop at hindi ginto, ang kanyang kaisa-isang anak, upang mapatunayan ang tinatawag na pagkamasunurin niya sa Panginoon. So, mga kapatid, pagdating dito sa tinatawag na giving, kung ano ang pinakamaganda, iyon ang dapat ng Kristiyano maibigay natin sa Panginoon. Kung ano ang pinakamaganda. Kasi kung buhay ang pinag-uusapan dito na pinakamaganda, mas maganda ang buhay. Kaya nga ako sabi ni Mrs. nga sa akin, bakit napunta ka pa ng Samar? Mas maganda dito sa Manila. Maraming lugar dito, daming tao dito. Bakit napunta ka pa doon sa Samar? Malapit, makakapaghanap buhay pa tayo dito. Sabi ko, ang kailangan sa atin ng Panginoon, hindi hanap buhay. Kaya kung saan tayo, mabubuhay tayo kahit saan tayo. Ang kailangan ng ating Panginoon dito, buhay kung saan tayo dalhin, doon tayo. Iyon ang gusto ng Panginoon. Kaya, sabi ko, ako ay pumunta ng Samar, sabi ko sa mga kapatiran doon, mga kapatid, kung hanap buhay ang hanap ko, hindi na ako babalik dito sa Samar dahil alam ko ang hanap buhay dito napakamahirap. Maganda ang hanap buhay dito sa Maynila. Kahit magtinda-tinda lang tayo ng mga gulay-gulay. Kasi ako, experience ko talaga yun. Ang pagtinda ng gulay, nabuhay kami dito.
Pero hindi yan ang hinihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung ano ang pinakamaganda na hinihingi ng Diyos, buhay, maisakripisyo natin sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sinabi ko sa misis ko, hindi ko gusto na mamatay na nandun ako nagtitinda. Gusto ko akong mamamatay na nandun ako nagsusulwining. Iyan ang gusto ko. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Extra. Hindi lang nasimba. Hindi lang nagsusulwining tayo. Buhay, panahon, lahat ibigay natin sa Panginoon. Kung maaari. Dahil ito ang itinuro ng Diyos. Ang sino mang gusto sumunod sa Kanya, pasanin ang krus niya at sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, si Abraham, kung siguro nagsabi ang Panginoon, Abraham, ang buhay mo na lang, maaari ibigay ni Abraham. Yun ang pinaka-importante. So gusto ba natin mga kapatid, na maging extra miler? Tayo po ang mga naturuan ng salita ng Diyos. Gusto ba natin maging extra miler? Gagawin ba natin ang itinuro ng Panginoon sa atin? Kung gusto natin ito ang sinasabi dito. To become an extra miler, kinakailangan ang tinatawag nga extra relationship of Jesus Christ. Yun ang kinakailangan. May relasyon na nga tayo, mga kapatid. Pero ang higit na relasyon ang demand ng Panginoon sa atin, mga Kristiyano. Higit na relasyon. Ano ba ang higit na relasyon? Ang higit na relasyon, upang tayo maging extra miler, mga kapatid, ay laging nakahangad tayo sa Panginoon. Laging nakahangad sa Panginoon. Hindi nag-aalinlangan. Laging nakahangad sa Panginoon. Iyon ang tinatawag nga relationship nga maganda. Kasi alam kong may mga relationship na tayo sa Panginoon ang bawat isa. Pero hindi pa parehas ang relationship nga nandyan. Opo, hindi pa parehas. Naniniwala ba tayo na ang bawat isa sa atin may relasyon na sa Panginoon? Oo. Dahil alam ko na tayo po ay may relasyon, ngunit hindi parehas. May demand pa rin ang Panginoon na kailangan may extra tayong relasyon sa Kanya. Dahil ang Panginoon po ay kitang-kita tayong lahat kung paano natin pinangangalagaan ang ating relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga sa mga kapatiran, kung sila po ay, yung mga karamihan doon sa kuwan, papasok sa simbahan at mawawala ng talagang babalik na ulit. Sabi, ano bang relasyon ito mayroon ng mga taong ganyan sa Panginoon? Yun ang nakapagtataka. Minsan, mga kapatid, pag ma-open sa, lalo na't sa mensahe ng pagtuturo ng giving, ma-open lang, hindi na babalik. Anong klaseng relasyon sa Panginoon yan? Na-open sa kapatid, hindi na babalik pagpunta sa simbahan. Hindi na makikipag-fellowship sa mga kapatiran. Hindi na tutulong sa mga gawain dahil na-open. Na samantala, may relasyon sa Panginoon. Sinasabing may relasyon. Mga kapatid, ang tunay na relasyon sa Panginoon, para tayo ay maging tinatawag na extra, gumagawa tayo ng extra, ang tunay na relasyon ay anumang mga bagay, hindi yan nahahadlangan. Ang relasyon ng Panginoon. Hindi nahahadlangan. Hindi nahahadlangan ng ulan. Hindi nahahadlangan ng walang sasakyan. Hindi nahahadlangan ng ano-anong klaseng mga
pagkakaabalahan sa buhay. Ang tunay na relasyon sa Diyos. Pagdating ng panambahan, nandoon sa simbahan dahil may tunay na relasyon sa Panginoon. Iyon ang may tunay na relasyon. Kaya ako hindi naniniwala na ang may relasyon sa Panginoon, pagdating ng panambahan ng linggo, may labahan, doon sa labahan pupunta. Hindi ako naniniwala na may magandang relasyon sa Panginoon na pagdating ng mga gawain, mga gawain sa simbahan, nandoon sa sariling gawain. Anong klaseng relasyon sa Diyos yan? Kaya, mga kapatid, tayo po lahat nito tinuturuan at iminumul tayo ng salita ng Diyos. Opo. Hindi tayo sinasabihan nito kung tayo may maayos na relasyon. Wala sa atin yan. Pero kung hindi maayos ang relasyon natin sa Diyos, talagang matatapik tayo dito sa salita ng Panginoon. Kaya masakit. Bagamat masakit, masarap naman kung naipamumuhay. Oho. Now, hindi lang nakahangad sa Diyos. Laging nananalangin sa Diyos. Ang may tunay na relasyon sa Panginoon, hindi nakakalimutan manalangin anumang ang kanyang gawin, saan man siya pumunta, anumang mga gawain. Kumain man, magising, matulog, lumakad, nasa daan, nasa sasakyan, kung saan-saan, di makalimot manalangin ang may tunay na relasyon sa Diyos. Kasi po, kung kulang tayo ng panalangin, ibig sabihin, hindi tayo coordinated, hindi tayo nakadugtong lagi sa Panginoon. Ang relasyon, iyon ang tinatawag na pagiging dugtong sa Panginoon lagi. Iyon ang relasyon mo na tinatawag ng Panginoon na nakasumpay siya sa Kanya lagi. Now, to become an extra-miler, laging nakikinig ng salita ng Diyos. Oho. Iyan ang sinasabi dito. Nang si Kristo po ay nagtuturo doon sa bundok, nakikinig ang mga apostoles. Kasi po, sinabi ito ng Panginoon, ang gusto maging sumunod sa Kanya, kailangan nakikinig sa Kanya. Paano makakikinig? Kung linggo lang tayo pupunta rito, pagdating ng Miyerkules, wala tayo rito. Ano mapapakinggan natin? Kung tayo nandoon sa business, iba namang istorya doon. Hindi naman tungkol sa Diyos ang pinag-uusapan doon, business naman. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo, maging maganda ang relasyon mo sa akin, makinig ka lagi ng salita ng Diyos. Pero kung wala ka sa linggo, wala ka sa Miyerkules, wala ka sa mga gawain, anong pakikinggan mo? Anong pakikinggan natin? Kaya mga kapatid, hindi lang yan. Ito po ang sinabi sa Book of Philippians chapter 2 verse 1 to 6. Kailangan, itinuro ni Kristo yan. Sabi ni Apostle Paul, kaya nga sabi ni Paul, kailangan itong mindset ni Christ mailagay din sa atin. Sinabi yan ni Apostle Paul sa atin, sa Book of Philippians chapter 2, verse 1 to 6. Yun ang sabi niya. Kaya yan ang nagpapatibay sa relasyon, mga kapatid. Ang laging nakahangad sa Diyos, laging nananalangin, laging nakikinig sa Diyos. Now, pangalawa, to become an extra-miler,
is to have an consideration to those who are not able. Yun ang sinabi ko kanina. Mayroon tayo yung tinatawag na konsiderasyon hanga tanan ng mga tao nga waray na kakayahan. May konsiderar natin. May mga tao nga waray na talagang mga kakayahan. Oho, di na makakaya sa pagkakain, di na makakaya sa anuman mga kabigatan, problema. Kaninang umaga, mayroon kaming napag-usapan ni Pastor Dakutanan, mabigat na problema ng kanyang kapatid na pamangkin na nagbigti. Wala nang kakayahan mag-isip ng maganda kung anong gagawin. Tayo mga advance ang kaisipan dahil mga tinuruan tayo ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. Huwag nating pabayaan ang tumulong sa mga taong wala ng kakayahan. Always prepare to help. Kailangan tayo laging handa na tumulong, mga kapatid. To become an extra miler to those people who are not able, always prepare to help. Always ready to sacrifice. Kailangan maging ready tayo sa pagsakripisyo. Anumang bagay na kailangan maitulong natin, maisakripisyo na natin para sa Kanya. Yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Sa halip na tayo pupunta sa impyerno, kinailangan ang buhay ni Kristo, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Na hindi man dapat tayo bigyan dahil tayo po yung mga makasalanan. Kaaway tayo ng Diyos. Pero naging ready si Kristo sa lahat ng pagkakataon upang tayo'y maiahon sa kalagayang papunta ng impyerno. Ready ang ating Panginoon. Ibinigay niya. Isinakripisyo niya. Now, hindi lang ready sa pagsacrifice, always ready to give. Always ready to go. Handa tayo lagi kung ano ang sinasabi. Kung ang Panginoon nagsabi na, go ye therefore, maging ready tayo, mga kapatid. Dahil ito ang idinisinyo sa atin ng Panginoon, na tayo po ay manganak. Magdami, magkalat. Paano magkakalat kung hindi tayo handa? Now, ang huli dito, to become an extra miler is to have a sustainable faith. Mga kapatid, sustainable na pananampalataya. Ang sustainable na pananampalataya, mga kapatid, hindi napapagod. Walang kapagod-pagod. Walang kapaguran ang sustainable na pananampalataya. Hindi rin nagrereklamo ang sustainable na pananampalataya. Hindi nagdududa. At lalo't higit, hindi tumitigil. Iyan ang tinatawag na sustainable na pananampalataya. Sa huli, hindi tumitingin sa mali ng iba. Ang sustainable na pananampalataya. Dahil kung tumingin ka sa mali ng iba, ay hindi magiging sustainable ang pananampalataya mo. Dahil maaaring tumigil ka rin. Dahil sa iba na nakita mo.
Gusto ba natin na maging extra miler tayo? Iyon lang ang ating gagawin. Ang maganda at higit na relasyon sa Panginoon at handang tumulong sa mga hindi na karapat-dapat mabuhay pa. At ang pangatlo, ang tinatawag na pagiging extra miler ay ang pagiging sustainable hanaton pananampalataya sa ating pananampalataya. Dahil kung ito nandyan sa Kristiyano, andyan ang Espiritu na ganito sa atin mga anak ng Panginoon, naniniwala ako na tayong lahat ay magiging matagumpay na mga anak ng Panginoon. So ngayong gabi, maraming salamat sa inyo dahil sa salita ng Diyos, ako po ay nakapagsalita na ituro ko ito hindi lang para sa inyo, para sa atin lahat ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyo dahil hindi ka tumitigil sa pagturo sa inyong mga salita. Bagamat kami ay laging nakakapakinig dahil kami ay makalimutin. Maya-maya nalilimutan namin. Maaaring mamaya makalimutan na naman namin uli ang iyong mga sinabi. Kaya naman, O Diyos, ang dalangin namin ngayong gabi, panatilihin mo, O Diyos, ang espiritong ganito. Espiritu ng generosity, espiritu ng obedience, upang kami, Panginoon, saan man mapunta, ay magawa namin ang iyong kagustuhan. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo ang inyong mga anak. Nawa, O Diyos, ang lahat ng mga salita mo, may pamuhay namin dahil kinakailangan namin ito upang maging kakaiba kami ng mga tanawin dito sa mundong ito. Magkakaiba kami, O Diyos, sa mga taong nasa labas. At kami po ang isang maging ihimplo na makikita nila na gumagawa sa higit sa kanilang inaasahan na aming maitutulong sa kanila. Pagpalain mo ang bawat isa, panatilihin mo ang iyong mga aral para sa amin, ipaunawa mo sa amin, ilagay mo sa aming kaisipan at puso upang hindi mawala ang mga salita mo. Ito po ay aming idinadalangin sa inyo ngayong gabi at nagpapasalamat kami sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po. All the people say amen. Wow, extra, no ha? Napakaganda po na tayo ay merong ganong attitude. Matutunan natin yung ganong filosofiya sa paglilingkod, pananampalataya. Extra. Pagka para sa Panginoon, gawin nating extra. Ibig sabihin, higit sa pwede nating gawin sa kanino man tao. Amen? Tayo po tumayo at tayo po ay umawit. Awitin natin yung our best. Yun ang best, ha? Extra. Extra mile. Sa pananalangin, sa pagtulong, sa pagkakaloob, sa pagtatapat, sa pagmamahal, sa pagtitiwala, pagpara sa Diyos, extra. Amen. So let's do our best. Give Him. He deserves the best. Everyone, Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his test. do then the best. The best That is you extra can, for God. not for reward, not for the praise of man.
every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone He says, our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. I think wala nang ihigit yan, ano? We give our Amen. best, we give our all. When we give our all, wala na tayong maibibigay, that's all. Amen. Amen, ano? That's the best. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa mensahe, sa mensahero, sa paalala, sa hamon, naming lalong pagbutihin ang anumang ginagawa namin. We give extra effort, extra energy, extra excitement, extra commitment, extra giving, extra sacrifice. Lahat po, Panginoon, laging ang prinsipyo namin mahigitan yung nagdaan. Malampasan, madagdagan ang anumang nagampanan nung una para maialay sa iyo na karapat-dapat. Salamat po sa hamon ng iyong salita. Kung paanong minsan binabasa lamang namin pero kapag binibigyan ng diin, lalong nagiging makahulugan sa bawat isa sa amin. Kung kami estudyante, ibigay namin yung extra na pag-aaral. Kung gusto naming lalong maghanda sa paglilingkod. Kung kami po ay mga magulang, talagang extra na karunungan sa pangangasiwa ng aming pamilya. Ekstrang ingat sa pamumuhay para hindi mahulog sa pagkakasala. Extra lagi ang pagbabantay ng aming puso upang hindi namin makalingatan ang relasyon namin sa Diyos. Salamat po sa mensahe at sa mensahero. Salamat sa iyong salita. Bless you po, Pastor Crispin. Ganon din naman po bawat isa sa amin. Sa mga halaga na aming titipunin, makita niyo po kami na laging hangad namin yung extra. Hindi lamang extra ng pagtanggap, kundi yung extra naming pagkakaloob at pagmamalasakit sa aming kapwa, lalo na sa iyong kaharian at kaluguran. Bless po ang bawat isa, pasaganain kami, Lord. At hinihingi namin sa inyo ay extra din naman. Ano po? At dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ushers, will you please come? Amen. Hindi sayang, ano? Pagka binigay natin yung ating extra, it's not in vain. One of these days, iiwanan natin ang lahat. Iiwanan natin yan. Pero habang buhay pa po tayo, gamitin natin yung ibinigay ng Diyos na buhay, lakas. Ano mang inilagay niya sa ating kamay, gamitin natin sa Kanya, ha? Awitin natin yan. It's not in vain. Ha? Tayo tumayong lahat. Awitin natin. Palapit ng palapit ang Batangas. Mahal ka ng Diyos. Ha? How many days na lang? Ngayon ay July na. At patuloy po tayo nadadagdagan ng bilang. Patuloy po. Kanina kausap ko si Pastor Andrew Tibe, Menandro Tibe. At sabi niya yung gaganap ng kanilang medical, dental, na doktor ay makikipagtagpo sa akin at gusto niyang tumuwang sa July 29. Ano, I think beta night din itong doktor na to. Kaya salamat sa ating mga kapatid na handang tumulong. Kaya humingi siya ng tulong July 13 mula sa atin. Kung sino yung mga soul winners, counselors, medical professionals, or volunteers, pwedeng tumulong sa kanila July 13 from 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Tutulong lang tayo, meron silang doktor doon, meron silang gamot, may vitamins. Kailangan lang nila tulong na tao para mag-counsel. Siguro marang maka-attend. Ano? Okay, awitin natin ito.
We have labored in the vineyard of the Lord. Everyone! We have labored in the vineyard of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God is not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. It's not in vain. It's not in Yes. vain. Let's keep on serving It's the not Lord. in vain. It's not in vain. Hindi sayang ang We paglingkod. serve a risen Savior. Jesus rose and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. On the last, God had seen our faithful service. God has seen our faithful service through the years. All the heartaches, all the burdens, all the tears. But do not Amen. be discouraged. There's a purpose, there's a plan. There's a reason for its season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Yes, Savior. we serve the Lord. Jesus rules We are and not serving reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. It's not in vain. Naman naming Diyos, salamat po ng marami. Ang katotohanan ng paglilingkod ay hindi sayang dahil bunga ito ng aming pagkaligtas. Kung kami hindi ligtas, wala kaming ganitong paglilingkod. At kung kami ay naligtas, masaya kaming naglilingkod. At maglilingkod kami hanggang sa ikaw ay bumalik. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong gabi, maging kasama namin online. Salamat po sa mensahero. Salamat sa mensahe. Lalo nyo kaming pag-alabin, gawin namin ang extra mile sa aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng mabuting bagay, sa pagmamahal sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa paghahanap buhay, sa pagninegosyo, sa pagkalinga sa kapwa, sa mga nangangailangan, sa pagtatapat sa simbahan, sa pagmamahal sa inyo, Panginoon. Magawa namin lagi ang extra. Maging sa pangangalaga ng aming kanya-kanyang sarili. Hinihiling namin ang biyaya mo sa aming lahat sa pagwahiwalay, pagpalaan niyo po ang bawat isa, sumayo po ang kaluwalhatian, dalangin namin ang lahat, at hiling ang mapalad na bayan sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Kamayan natin yung ating pastor, preacher, missionary. Amen. Welcome kay Brother Gan from Calamba Mission. Where is Brother Gan? Oh, yes, Brother Gan. Amen. Salamat sa Panginoon. Sama-sama tayo. Alam sa one na kami sa Yernis. Okay, magpapaalam na po sila Pastor Crispin. Ang kanyang family ay lilipat na ng Samar this coming Friday. Friday, ha? Kung meron kayo ipapadala, dalhin nyo dito sa simbahan para Friday, kunin nila kung meron kayong gustong ipadala. Okay ba yun, Brother Crispin? Brad, kung may padadala sa inyo, dala nyo lang dito. Kung may padadala kayo, huwag lang sobrang bigat at baka hindi nila madala.
Kung cash ang ipadadala, kayang-kayang dalhin yan. Amen.